Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami na lang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusundan kung hindi ka pa sumunod. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Mawawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka na ba? Nagsisilbi ka dapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming pagkakila? Kami na nanaginip ng gising ng bawat ulan. Dinadaladag ng bigat ng daming pilitin na pasanin hanggang sa mga maraming mamulat. Sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsibisa. Aming tuluyan na wala ng visa. At sinahulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-hari at pagkalaki na ng mga ulo. Kalilimutan na hawak. Kamusta kayo? May masamang balita. Nilusob na ng mga hapon ng Pearl Harbor. Digma ang pandaigdig na ito. Anong ibig sabihin ito sa atin, Andres? Magsisimula na ba ang digmaan? Hindi natin alam, Maria. Pero kung may digmaan, sigurado magbabago ang lahat. Hindi na tayo pupunterihan nila. Wala nang ligtas dito. Kailangan maganda tayo. Hindi tayo magpapatalo. Bawat isa ay may bahagi sa labang ito. Kailangan natin magsanay puwersa. Magsimula ng maghanda. Andres, anong plano mo? Kung maghihintay tayo ng pagkakataon, masyadong huli na. Kailangan natin magtulungan at magsimula ng magtago ng mga armas. Hindi ako matatakot. Kung susugal tayo na magkakasama, at kung maghihirap tayo, maghihirap din tayo na magkakasama. Hindi ko na kaya mawala pa ang pamilya ko. At kung sakaling may mangyaring masama sa atin, sana makaligtas tayo. Alam ko, Maria, lahat tayo takot. Pero hindi tayo pwede magtago habang buhay. Kailangan natin ipaglaban ang bayan natin. Kung hindi tayo gagawa, sino pa? Buksan ang pinto! Alam namin may tao sa loob! Hanapin ang mga armadong gerilya. Yung gagalaw. Kailangan magtago lang tayo. Natatakot ako, Andres. Ang anak ko. Huwag kayong panghinaan na loob. Magiging ayos din lahat. Pumunta tayo sa likod. Magtago tayo hanggang mawala ang mga hapon.
Kamusta ka, Ina? Hindi tayo pwedeng maging biktima magpakailanman. Hindi na tayo magugupo kung masasama-sama tayo. Walang alinlangan, hindi tayo susuko. Hindi ako matatakot. Hindi na tayo dapat gawing alipin. Kung magsasama-sama tayo, magagawa natin. Ang lakas ng kababaihan ay hindi matitinag. Huwag kayong mag-alala, anak. Magtatagumpay tayo. Hindi tayo magpapatalo. Hindi natin pwedeng hayaang ibigay ang ating dangal. Magtulungan tayo at magsimula ng magplano. Dahil ng mga kawal! Margarina! Sumunod ka sa akin! Sumunod ka! Iyakan sa'yo! Labas! Wala na bang ibang paraan? Di ba tayo maaari magtulungan upang makamit ang kalayaan na hindi binibigyan ng mga kondisyon? Hindi ito kalayaan, Manuel. Ito ay pagkontrol sa atin ng mga Hapon. Binabaluktot nila tayo at wala tayong ginagawa para lumaban. Mahirap tanggapin. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, wala tayong magagawa kundi sumunod. Kung tututol tayo, lalo lang nila tayong papatayin. Mas mabuti pa siguro maghintay. At maghanap ng pagkakataon na kumilos sa tamang oras. Ngunit hindi tayo mga aliping walang kalayaan, Tomas. Hindi tayo pwedeng maghintay ng tamang panahon dahil bawat sandali ng pagtanggap natin sa pamamalakad nila ay isang hakbang na mas malayo sa ating kalayaan. Alam kong nararamdaman mo, Rosa. Pero kailangan natin maging maingat. Ang bawat hakbang natin ay may presyo at bawat kilos sa paglaban ay may magiging kabayaran. Ang konstitusyon nito ay isang pagkatalo. Ngunit, baka ito na lamang natitirang daan sa atin upang mabuhay na mahaba. Kung hindi tayo magtutulungan, baka mawala pa tayo sa mapa ng kasaysayan. Ngunit hindi ako magpapakumbaba sa mga dayuhan. Hindi ko kayang tanggapin ang kanilang pamamahala. Kahit pa sabihin nilang may kalayaan tayo. Paano na lamang kung patuloy nilang gagawin yung pamamahala nila? Panidangal natin! Rosa, alam kong mahirap at nararamdaman ko ang galit mo. Pero kailangan natin mag-isip ng maayos. Ang mga Hapon ay hindi papayag na magtulong tayo laban sa kanila. Kailangan natin ng bawat isa. Ngunit, sa kasalukuyang kalagayan, ang mas mabuting hakbang ay ang paghahanap. At paghahanap na pagkakataon sa hinaharap. Ngunit, ang mga Hapon ay hindi makakatalo sa atin kung magkakaisa tayo. Isipin mo, balang araw babalik ang kalayaan sa atin. At hindi ako magsasawalang kibo doon. Mga kasama, dumating na ang oras para ipaglaban natin ang ating bayan. Hindi na tayo papayag na alipustahin ng mga kamahapon. Hindi lamang ang mga kalalakihan ang lumalaban. Tayong mga kababaihan ay may mahalagang papel sa pakikibaka. Tayo ay magbibigay suporta, mag-aalaga sa mga nasugatan at magbibigay ng inspirasyon. Kailangan nating matutunan ang bawat taktika upang magtagumpay laban sa mga Hapon. Dapat ay mabilis tayong kumilos at magbago ng lokasyon upang hindi nila tayo matuntun.
kalagayan ay mahirap. Ngunit ang ating determinasyon ay mas malakas. Ang ating mga manggagawa, mga magsasaka at estudyante ay handang ialay ang kanilang buhay para sa kalayaan. Tama ka, Melchor. Kailangan nating magkaisa upang mapalayas natin ang mga mananakop. Ang ating layunin ay kalayaan. Mga kababayan, ang araw na ito ay tandaan ng ating tagumpay at kalayaan. Simula ngayon, ang Pilipinas ay malaya na! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! America brings to our listeners in the Philippines now. This is Mariano reporting from San Francisco. Japan has surrendered unconditionally. I repeat that. Japan has surrendered unconditionally. President Truman has just announced that a note from the Japanese government has been received by the Allies and agrees to unconditional surrender terms as outlined in the Potsdam Declaration. Ay, salamat naman at tapos ng ating takot at paghihirap. Muli na tayong malaya. Maaari na natin simulan muli ang ating buhay. Lolo, ano ibig sabihin ng araw na ito? Ito ay ang araw ng ating kalayaan. Araw na hindi natin makakalimutan. Dahil ang araw na to, ang araw na muling naging malaya ang ating bayan.